O ngayon, umpisahan na ho natin to mga kababayan, no? Iba't ibang hinaing ng mamamayang Pilipino, iba't ibang pakwela, iba't ibang pakulo doon po sa nangyari sa trillion peso rally. At kasama ho dyan mga bossing, si Panelo, nako, mukhang bumabaliktad na ho talaga mga kababayan. Ito pong si Sal Panelo, mga bossing. Alisin ko na yan ha, supportahan niyang Birahan PH. Mamaya po, mga naka-live stream, yung mga taga-Birahan PH. Nandiyan po si Banat Boy, nandiyan si Boss Nyolo, nandiyan din si Takeru Miyamoto, mga kababayan. Okay, like, subscribe, and share. Ngayon no, mga bossing, sino ba? Yung mga pro-BBM muna, syempre, ang gagawin natin at ang ipapakita natin. Ano? O, ito, pro-BBM rally. O. Kaya po, kung mayroon man po kayong marinig na allegation sa kanya, ang sinasuportahan po namin ay ang kabutihan na gawa niya. Ang gawa niyang kabutihan ay yun ang sinasuportahan namin. Pero yung nagawang masama, hindi po kami sumusuporta. Support PBBM, nakalagay doon. Sinusuportahan daw po nila mga kababayan. Eh syempre, wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po kaya ganoon mga boss, si Pamo sir? Napakasimple lang po naman kasing paliwanag yan eh. Simpleng-simple lang kung paliwanag mga boss, si Pamo sir. Ano po? Dahil kita naman po ng mamamayang Pilipino kung sino ang nagpaumpisa at kung sino po ang nagbukas sa mamamayang Pilipino nitong problema natin sa korupsyon. Wala pong iba kundi si dating Pangulong Duterte. Hindi, totoo naman, di ba? Sinasabi, okay. Hindi, totoo naman, di ba? Sinabi ni dating Pangulong Duterte na ano? Sabi ni dating Pangulong Duterte, malala daw ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ang tanong ho, mga kababayan, kumilos ba ang dating Pangulong Duterte? May ginawa ba? Ang tanong natin, may naipakulong ba? Yun eh. Alam niya yung corruption, alam niya yung mga nangyayari, alam niya yung mga kalokohan, pero walang ginawa. Di ba? Yun ang masaklap ho, mga bossing. Mas matatanggap pa natin eh, na hindi niya alam eh, no? Yung corruption, kaya wala siyang ginagawa. Pero siya, alam niya, pero walang naipakulong at walang nagawa, mga bossing. Sabi ni Ma'am Janelle Van der Herst, Mark Ramos, kakamping ka na ba? Hindi naman po, no? Pero mataas ang respeto natin doon sa mga kakamping. O, di ba? Uulitin ko ha, mga kababayan. Totoo naman na si dating Pangulong Duterte, yung nagsabi niya, mga flood control, yung mga ghost project, pero wala hong ginawa. Pero nung dito na kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang inalam, hinalukay, tinignan lahat talaga. Di ba? Pero may gawa, mga bossing. May pagkilos ho, di ba? O yan, madaming ang makukulong ngayong ngayong darating na Disyembre, di ba? O ilang oras na lang diyan sa Pilipinas, December 1 na ha. Kung mayroon man po sa mga kasamahan niya ay nakagawa ng hindi maganda, kaya po yan sukuin ni PBBM. Kung sino man po aming Pangulo ang may sala, yun po ang mananago. Kaya po, bakit dito kapag yung sa yung mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos mapayapa, no? Sakto lang. Sigaw lang na nakasuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Okay na 'yun. Hindi na kailangan yung mga kagaya nung iba. Kagaya nung iba talagang mga nagwawala. Kagaya nung iba mga naghahagis ng pillbox, no? Yung mga DDS karamihan ganun, laging merong away. Minsan nga eto sila pa yung nag-aaway at nagsusuntukan yung mga DDS. DDS versus DDSO, di ba? Ako po si Anang Alonso. Nakatira po dito sa Manila, sa May Quezon City po sa Anang Sorang. Okay. So, bakit bang kayo nandito sa Redco sa Mindiola? Nandito po kami sa... Sabi ni Ariel Santa Maria o Santa Marina, sana malalaking isda ang ikulong.
papunta naman po dyan sa exciting part eh. Di po ba? Papunta naman po dyan sa exciting part, mga kababayan. No? Pero syempre, nauuna yung mga nandoon. Ano sabi? Hindi naman masyadong malaki ang gap eh. Hindi naman po buwan o taon ang ibibilang eh para makulong yung mga mga senador eh. Araw lang po, linggo lang po, 5 linggo ang sabi ni John Vic Remulla makukulong na daw po yung mga malalaking sangkot dito sa mga korupsyon sa ating bayan. Di ba? O, game! Minjola para sumuporta sa ating Pangulo. Okay. Oo, ayan, paano yan? Di ba? Hindi ho natin kailangan ng napakarami na pupunta ho dyan, mga bossing. Dahil alam naman natin na madami pong supporter si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Naghahanap kasi yung mga DDS. Bakit ganun? Bakit ganyan lang daw ho at kakaunti lang yung sumusuporta? Okay na po yung sa atin, nakikita natin at tuloy-tuloy ang ginagawang proyekto ng Pangulong Bongbong Marcos para sa mga Pilipino, mga kababayan. Bakit yung po sila sinusuporta? Sinusuportahan po namin siya dahil hindi po kami naniniwala na dahil siya ang Pangulo, sumusuporta po kami sa mga kabutihang nagawa niya. Mabuti pa itong mga kapatid nating mga Muslim eh. Paano ngayon? Ayan, eto tanong do sa mga DDS. Paano nyo ngayon ihihiwalay ang Mindanao? Paano nyo ngayon sasabihin na buong Mindanao ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos o buong Mindanao ayaw sa sa panguluhan o pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos? Kung etong mga kapatid nating mga Muslim ay nakasuporta po. Tapos maririnig pa natin BARMM o BARM nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? O mamaya pag-uusapan natin yan, isusunod natin yan yung secession ng Mindanao daw, sabi ni Jimmy Bondok. May paliwanag si Jimmy Bondok, gusto pang ilusot ni Jimmy Bondok, mga bossing. Sabi ko nga sa kanya, boss, dapat kinanta mo na lang yung paborito kong kanta mo. Does the moonlight shine on Paris after the sun goes down? O, di ba? Siya yung kumanta. Hindi. Paulo Santos ba yun? Hindi, paborito ko talaga yan si Jimmy Bondok dati, mga bossing, no? Sa pagkanta. Pero kapag kahuyata, pagdating sa politika, wala eh. Ganon. Okay, tuloy po, ate. Pero yung mga kasamaan, sabi nila na masama ang Pangulo, wala na kami doon. Ang kabutihan lang po ang sinusuportahan namin bilang siya ang Pangulo, kaya niya na pamunuan. Pero may mga Kaso po, wala po silang maipakita na ebidensya. At isa din po yun sa dahilan na tingin ko kaya po kayo nandyan. Wala silang maipakitang ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya po, ayun, hanggang wento na lang po. Diba, BMB, Mama Labs, Chai Cher, Bench Uy, Crisandro Sasot, at si Mabel Quinjo, investigasyon ng korupsyon, hindi po ba kayo nababahala sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Naniniwala kami sa korupsyon, pero sa aming Pangulo, hindi po kami naniniwala na magawa niya dahil siya ang namumuno ng Pilipinas. Kung sino man po sa mga kasamahan niya, sa mga babaan niya na may nakagawa ng gano'n, siguro kaya ng Pangulo yan na lutasin ang mga ganyang allegation. Pero kinukundina na po ba ninyo ang korupsyon? Yun, laban sa korupsyon. Pero walang pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos, no? At sila po ay nandyan, mga kapatid nating mga Muslim, no? Mga kapwa natin Pilipino, para suportahan po si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nakikita nyo, kababayan nating Muslim, kapatid nating Muslim, mga Boss G. Pamuser,